Salamat naman at dumating ka na, Mars. Nag-alala na ako sa'yo. Di mo naman kasi sinasagot ang mga text at tawag ko. Akala ko na paano ka na. Kanina ka pa umalis ng bangko Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Faye sa kanya na makarating na siya sa apartment na kanyang tinutuluyan. Oh, ba't ganyan ang mukha mo, Mars? Ano naman ang problema? Ba't nakasimangot ka? Nagkita ba kayo ni Amir? Sunod-sunod na tanong nito. Di pa nga siya nakabihis, inuulan na siya ng maraming mga tanong. Hanggang sa makapasok siya sa kanyang silid at nakasunod pa rin to sa kanya. Umupo ito sa kama habang naghihintay ng kanyang sasabihin. Tinitingnan lang siya nito habang nagbibihis. Nasanay naman kasi silang dalawa ng ganon at wala silang pakailam kahit nalalantad ang kanilang mga katawan dahil pareho naman silang babae. Matapos siya makapagbihis, umupo siya sa tabi ng kanyang kaibigan. Kumain ka na ba? Nauna na akong kumain kasi nagutom na ako kanina. Tagal mo kasi wika ni Faye. Mars, ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba kayo ni Amir? Bakit umiiyak ka kanina sa trabaho? Tanong na naman nito. Para nga tong investigador kung makapagtanong. Hindi pa nga nasasagot ang isa, may tanong na namang iba. Huminga na malalim si Princess bago siya nagsimulang magkwento. Mars, wala na kami ni Amir. Panimulang sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Faye nang marinig ang sinabi niya. Botong-boto pa naman to doon sa boyfriend niyang manloloko. Mars, bakit? Anong problema? Bakit biglaan? Nagtatakang tanong nito. Hindi niya na kaya pang pigilan ang sakit na nararamdaman niya, kaya humagulhol siya ng iyak. Niyakap naman siya agad ng kanyang kaibigan at inihaplos nito ang likod niya. Sige Mars, iyak mo lang yan ha. Ilabas mo lahat ng sama ng loob mo at pagkatapos mag-usap tayo, sabi nito sa kanya. Umiyak siya ng umiyak dahil talagang nasasaktan siya. Masakit na masakit ang puso niya dahil hindi niya ini-expect na ito lang pala magwawakas ang 4 na taon nilang pinagsamahan ni Amir. At nang matapos niyang mailabas ang lahat ng sama ng loob niya, tumahan din siya sa pag-iyak at nagpunas ng kanyang mga luha. Tumayo naman agad si Faye para bigyan siya ng tubig. Mars, anong problema? Makikinig ako, Mars. Seryosong sabi nito. Tumingin siya rito at nagsimulang magkwento. Mars, niloko ko ni Amir. Hindi ko akalain ako palang higit na masurpresa kahapon sa birthday niya. Nakita ko siya at ang babae sa banyo, gumawa ng kawalang hiyaan. Ani niya habang patuloy sa pagbahid ng kanyang mga luha. Ano? Abay, gago pala yung Amir na yun ha? Galit na wika ni Faye. Di ko nga akalaing magagawa niyang lokohin ako, Mars. Pagkatapos maibigay ko sa kanyang sarili ko. Kaya ako naglasing kagabi sa resto bar. Uminom ako ng 2 bote ng beer at nalasing ako. Dahil masakit na masakit, Mars. Muli na naman siyang napahagulgol ng iyak. Diyos ko, Mars. Di sana tinawagan mo ako para masamahan kita. Kung napano ka dun, marami pa namang masasamang taong nagkalat dito sa Maynila. Paniwanag niya rito na gusto niyang mapag-isa, kaya hindi na lamang niya to tinawagan. Wala kasi siyang ibang maisip na gawin ng mga sandaling iyon, kundi lunurin sa alak ang sarili niya at nang makalimutan saglit ang sakit na kanyang naramdaman. So, saan ka natulog kagabi? At tanong nito habang tinitingnan siya. Kaninong blouse yan? Ngayon ko lang yan nakita. Tanong ulit nito. Hindi na yata nauubusan ng tanong tong kaibigan niya at na-appreciate naman niya ito kahit papaano. Nag-aalala lang ito sa kanya. Kaya hindi siya mapakali sa katatanong. Muli siyang nagpahid ng luha at nagsimulang magsalaysay sa kaibigan kung paano siya napunta sa bahay ni Lucas at kung gaano to kasungit sa kanya. Patuloy lang na nakikinig si Faye sa kanya at nang bagitin niya ang buong pangalan ng lalaki, napanganga itong bigla. Lucas Mondragon? Yun bang naghatid sa'yo kanina sa bangko? Ay, ang gwapo niya pala sa personal. Tumayo to at biglang napatili. Naku Mars, alam mo ba kung sino siya? Tanong na naman ulit ni Faye. Palakad-lakad to na parang na-excite na hindi niya mawari. Bigla siyang napatitig sa kaibigan niya, nalatang kinikilig mula nung banggitin niya ang pangalan ng lalaki. Hindi ko alam at wala akong pakialam sa bakulaw na yun. Tinawag ba naman akong Miss Suka Girl? At saka ang sungit niya walang modo. Naiinis na wika niya. Tumingin lang si Faye sa kanya at gumitingiti pa ito. Saka muli itong naupo sa tabi niya. Alam mo ba kung gaano kayaman si Lucas Mondragon?
Diyos ko, anak ng isang bilyonaryo Mars at nag-iisang tagapagmana na malaking pabrika ng sapatos sa Marikina. Bulalas nito. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na si Lucas pala ang anak ng may-ari ng malaking paggawaan ng sapatos sa Marikina. Kaya pala hindi man lang to nag-atubiling alokin siya ng 10 milyon, pumayag lang siya sa isang kasunduan. Napakayaman pala ng mokong na yun, sa isip niya. Ngunit ang ipinagtataka niya, bakit kailangan nitong magbayad ng malaki para magkaroon ng magiging bride na ipapakilala sa lola nito? Imposibleng wala tong girlfriend kung ganito to kayaman. At saka gwapo to kung tutuusin, kaya lang magaspang ang ugalit mainitin ang ulo. Mars, anong iniisip mo? Tanong ni Faye na mapansin itong hindi siya umimik. Binanggit niya rito ang tungkol sa isang kasunduan na inalok sa kanya ni Lucas, kapalit na isang malaking halaga. Sinabi niyang ito ang dahilan kung ba't natagalan siya sa pag-uwi sa apartment dahil dinala pa siya sa isang restaurant. Matamang nakikinig lang si Faye sa bawat sinasabi niya. Kaya pala nagmadali kang lumabas ng bangko kanina dahil ayaw mong maabutan ka ni Lucas. Oo, syempre ayoko makaharap ang mokong na yun. Wala na kasing ibang nalalaman ang lalaki yon kundi ang asarin ako. Nakakagigil nga eh. Sumasabay pa sa sakit ng ulo ko. Niloko na nga ako ng hayop na Amir na yun eh. Dumagdag pa yung bakulaw na yun. Nakasimangot na tugon niya. Tawa ng tawa lang si Faye sa mga kwento niya na para nag-e-enjoy pa ito habang nakikinig sa kanya. Uy Mars, baka si Lucas nga nakatadhana sa'yo. Kaya siguro nawala si Amir dahil may panibagong darating. Tanggapin mo na ang inalok niya Mars. Pangungumbenseng wika nito. Inirapan lang niya ang kanyang kaibigan dahil sa isip niya napaka-imposibleng mangyari yon. Di naman niya type si Lucas dahil sa kagaspangan ng ugali nito. Saka wala na siyang planong magka-love life ulit pagkatapos ng pinagdaanan niya. Ayaw na niyang magtiwala at masaktan, kaya ibubuhos na lang niya ang panahon sa kanyang pamilya. Nais niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya sa probinsya at may pagaling din ang kanyang amang may sakit sa puso. Tumigil ka na dyan sa pangiting-ngiti mo, Mars. Hindi ko gusto si Lucas, kaya imposible yung mga iniisip mo. Seryosong sabi niya. Buti na lang at hindi na to nag-insist pa. Kilala naman siya nito at alam nitong hindi siya basta-basta nagtitiwala. Umabot nga sila ng 4 na taon ni Amir bago niya ipinagkaloob ang sarili sa lalaki. Sayang nga lang at niloko siya nito. O siya, magpahinga ka na Mars at please, wag mo nang isipin yung ex-boyfriend mong gago. He doesn't deserve you. Sabihin mo na lang ako kung ano magiging desisyon mo tungkol sa kasunduan inalok ni Lucas. Kung ako ang tatanungin mo Mars, okay sa akin yan. Total trabaho lang naman at walang personalan. Wika ni Faye at saka to lumabas ng kwarto. Magkaiba ang silid nilang dalawa dahil hindi sanay ang kaibigan niya na may katabi sa pagtulog. Ayaw din niya tong katabi sa higaan dahil masyadong malikot to at malakas humilig. Dalawa lang silang umuupa sa apartment kaya pinaghahatian nila ang mga bayarin at gastusin. Medyo malaki-laki nga lang dahil dalawa lang silang naghahati pero okay na rin yon kesa doon sa maraming okupante. Nang mapag-isa na lamang siya, bigla niyang naalala ang papel na ibinigay sa kanya ni Lucas. Kinuha niya yon sa bag niya upang basahin. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya lubos na may isip kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng alokin ng ganito na lalaki, siya pa ang napili nito. Umiling-iling siya, sinimulang basahin ang mga nakasulat sa papel. Nakasaad doon na magpapanggap siya bilang fiancé ni Lucas at ipapakilala siya nito sa lola ng lalaki. Pagkatapos itatakda ang kanilang peking kasal. Magiging bride siya pero hindi magiging asawa dahil hindi sila magsisiping ng lalaki. Kunyari, magsasama sila sa loob ng isang silid, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may pintuan sa loob na konektado sa isa pang silid at doon matutulog si Lucas. Walang anumang dapat na mamagitan sa kanilang dalawa, kundi gagawin lang kung ano ang nasa kasunduan. Nakasaad din doon na matatanggap niya ang paunang bayad na 5 milyon pag nakapirma siya sa kasunduan at ang natitirang bayad matatanggap niya pagkatapos ng 6 na buwan. Nang matapos basahin ni Princess ang lahat ng mga nakasulat sa papel, napabuntong hininga siya. Di naman mahirap ang mga kondisyon doon, total gagawin lang naman niya to sa loob ng 6 na buwan. At pagkatapos noon magiging malaya na siya at hindi na siya guguluhin pa ng lalaki. Inisip niya, ang napakalaking halaga na kanyang makukuha,
Makakatulong ito ng malaki para sa operasyon ng kanyang ama sa puso. Mabibigyan din niya ng puhunan ng kanyang ina para sa pagpapatayo ng maliit na negosyo. Matutustusan niya ang mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid sa kanilang pag-aaral at magbabago na rin ang kanyang buhay. Sumagi na naman sa isip niya ang panlolokong ginawa ni Amir. Gusto niyang makaganti rito sa pamamagitan ng perang makukuha niya mula kay Lucas. Makakabili siya ng bagong mga gamit, pati na rin ng kotse, at makakapasok na rin sa mundo ng mayayaman. Naisip niya kaya siguro siya nagawang lokohin ni Amir dahil mahirap lang siya, at ang babaeng kaulayo nito'y nabibilang din sa alta sosyedad. Kahit pa man ganon, masakit pa rin sa puso niya ang ginawa nito. Alam ng Diyos kung gaano niya ito kamahal. Buong puso niyang ipinagkaloob dito ang kanyang sarili, ang lahat sa kanya, ngunit nagkamali siya. Pumatak na naman ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya talaga mapipigilan ang kanyang mga luha sa tuwing maiisip niya ito. Kaya kung ang pagtanggap sa inaalok ni Lucas ang magiging daan para tuluyan niya na tong makalimutan, nakahanda siyang gawin ito ngunit sa papel lang. Dahil hindi niya maaari pang buksan ang puso niya para sa iba. Labagman sa kalooban niya ang kanyang gagawin, ay pakailangan pa rin niya maging praktikal para sa kanyang pamilya. Hindi rin biro ang 5 milyong piso bilang paunang bayad. Mahirap kayang makakuha ng ganong halaga. Kahit pa yata ibuhos niya ng buong buo ang kanyang panahon sa pagtatrabaho sa bangko, hindi pa rin niya makukuha ang ganon kalaking pera. Bukas sasabihin niya to kay Faye dahil may karapatan tong malaman ang mga plano niya. Matalik niya itong kaibigan at ito ang naging karamay niya sa tuwa, lungkot at saya, kaya nararapat na ipapaalam niya rito ang desisyon niya. Nakasanayan na ni Princess ang gumising na maaga kapag may pasok sa trabaho. Kahit hindi pa nga siya magpaalam, kusa na lang siyang nagigising kapag alas 5 na. Bahagya siyang nagunat ng mga bisig bago siya tumayo, ngunit bigla na namang sumagi sa isipan niya si Amir. Ayaw yata siyang tantanan ng walang hiyang lalaking yon, at kahit wala na sila'y patuloy pa rin ginugulo nito ang isipan niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tingnan kung may nag-text sa kanya. Maraming ang nag-pop up ng mga text messages at nang malaman niyang nanggagaling kay Amir ang mga yon, binura niya kaagad. May mga missed calls pa nga ito sa kanya hanggang sa napunta naman siya sa kanyang gallery. Nandun pa pala ang mga pictures ng manloloko niyang nobyo. Mga kuha yon nung huli silang magkasama. Habang tinitingnan niya ang mga yon, muli na naman siyang nagiging emosyonal. Hindi niya talaga akalain na humantong sa ganito ang kanilang relasyon. Pinahid niya ang mga luha sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng pictures nilang dalawa ng lalaki. Sa huling pagkakataon, nais muna niyang tingnan ang mukha ng lalaking minahal niya ng labis at pinagkatiwalaan niya ng buong buo, ngunit niloko lang siya. Pagkatapos ng sandaling pag-emote niya, binura niya na lahat ng mga alaala ni Amir, pati na ang mga text messages nito. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang Facebook account upang i-block ang account nito at nang di na to makapanggulo pa sa kanya. Ayaw na niyang umiyak pa dahil sa lalaking yon. Kailangan niya nang mag-move on at magpatuloy sa buhay. At naipangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya muling iibig pa at di na muling magtitiwala pa sa mga lalaki. Sa isip niya, totoo nga ang sabi ng iba na walang forever. Siguro nga, maswerte na ninyong ilan na nagkatuluyan talaga hanggang sa huli. Pero siya, isa sa mga hindi pinalad na mahalin ng totoo. Napabuntong hininga na lamang siya at pilit na iwinawaksi sa isipan ang masasakit na pinagdaanan niya kay Amir. Bumangon siya at nagsaing sa rice cooker. Kadalasan siya ang nagsasaing dahil mas nauna siyang gumising kaysa kay Faye. Ngunit kapag weekends naman ay ang kaibigan niya naghahanda ng kanilang pagkain. Tuwing umaga, pritong itlog at beef loaf ang kanilang inuulam para na rin makatipid. Mahal pa naman ang mga bilihin sa Maynila, hindi kagaya sa probinsya na maraming mapagkukunan basta masipag lang sa pagtatanim. Pagkatapos niyang makapagluto, kinuha niya ang kanyang tuwalya para maligo. Isa lang ang comfort room nila kasi dalawa lang naman sila ni Faye sa loob ng apartment. Di naman sila nagkakasabay sa paggamit ng banyo dahil kadalasan, pasado na alas 7 kung nagigising ang kanyang kaibigan. Pagkaraan na 15 minuto,
Lumabas na siya ng banyo at nakatapis lang ng tuwalya. Ngunit nagulat siya dahil bumungad sa may pintuan ang mukha ni Faye at naghihikab pa ito. Gaga ka talaga, Mars. Ginulat mo naman ako. Bulyaw niya sa kaibigan. Sorry po, Mare. Naihina kasi ako eh. Nakangiting tugon nito habang nagmamadali sa pagpasok sa loob ng comfort room. Nakapagbihis na si Princess at nakahanda na rin ang pagkain sa mesa, ngunit nasa loob pa rin ng CR si Faye. Pagtingin niya sa orasan, halos nangalahating oras na pala ito sa loob. Kailangan makaalis na sila ng apartment tang alas 8 para hindi sila mahuli sa trabaho. Hoy, bilisan mo na dyan at kakain na tayo. Malakas na sigaw niya. Naiinis na siya dahil matagal talagang maligo tong kaibigan niya. Minsan nga umaabot pa ng 1 oras. Maya-maya lumabas na to ng banyo at pangiti-ngiti na parang hindi nagmamadali. Ang kupad mo talagang babae ka, ewan ko sa'yo. Naiiritang wika niya. Ngunit ginitian lang siya nito. Sanay naman kasi ito na makarinig ng ganon mula sa kanya dahil parang magkapatid na ang turingan nilang dalawa. Kaya malaya nilang pagalitan o sawayan ng isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas na ng kwarto si Faye at nakabihis na ito ng uniforme. Nagmamadali silang kumain kasi malapit na mag-alas 8 at ayaw niyang mahuli sa trabaho. Kapag lampas alas 8 na kasi masyado nang matraffic sa daan at laging puno ang sasakyan sa LRT. Ngunit biglang nakarinig sila ng busina ng sasakyan, parang humintuto sa tapat ng kanilang apartment. Dali-daling tumayo ang kaibigan niya para tingnan sa bintana kung sino ang dumating. Oh my God! Lucas Mondragon is here, Mars! Bulalas ni Faye habang tinakpan nito ang bibig para hindi ito mapatili. Nagulat siya sa sinabi nito kaya tumayo din siya upang tiyakin kung si Lucas nga ba talaga ang sakay ng kotse na pumarada sa tapat ng kanilang apartment. Kitang-kita niya ang itsura ng lalaki na kahapon lang ay tinawag niyang bakulaw. Nagbaba kasi ito ng salamin sa bintana ng sasakyan kaya tumambad sa kanyang paningin ang gwapo nitong mukha. O diba? Sinundo ka na ng Prince Charming mo, Mare. Kinikilig na wika ni Faye. Inirapan lang niya to dahil hindi naman niya inasahan na pupunta dito ang lalaki. Hindi rin naman sinabi nito kagabi nung hinatid siya. Sa isip niya, ano kayang nakain ng mokong na to at may pasundo-sundo pang nalalaman. Halika na Mari at aalis na tayo. Mahirap pag-antayin ang gwapong kagaya ni Lucas. Hay, ang gwapo talaga niya. At kung ganito kayaman at kagwapo mapapangasawa ko, pwede na talaga akong mamatay. Sabi ng kaibigan niya. Nagmamadaling kinuha ang shoulder bag. Hoy, ang OA mo ha, para kang sira. Saway niya habang nakasunod sa rito palabas ng apartment. Hi, Mr. Lucas. Bungad na bati ni Faye. Tumango lang ang lalaki tapos ngumiti ng tipid. Bumaba ito ng sasakyan at pinagbuksan sila ng pintuan. Dito ka sa passenger seat, Miss Princess? Mariing sabi ng lalaki na hindi man lang to tumingin sa kanya. Sa isip niya baka tinopak na naman ng bakulaw na ito at bakit pa pumunta dito kung magagalit lang din naman. Mr. Lucas, ako nga pala si Faye. Maraming salamat sa pagsundo mo sa amin ha. Wika ni Faye na makasakay na sila. Nice to meet you Faye but just call me Lucas. Masyado ka namang formal. Tugon ng lalaki at bahagya itong umiti. Miss Princess, nabasa mo na ba ang nasa kontrata? Tanong nito. Hindi pa po, mister. Maaga ako natulog kagabi. Nang makarating sila ng bangko, naunang bumaba si Lucas at binagbuksan siya ng pintuan. Salamat sa paghatid, Lucas ha? Feeling close na sabi ni Faye. Ngiti lang ang tinagonan ng lalaki at pagkatapos, binalingan ito si Princess. Huwag mong kalimutan. 1 linggo lang ang binigay ko sa'yo para makapag-isip ka. Hindi ko ugaling naghihintay ng matagal kaya sana bilisan mong pag-iisip at kung hindi, maghahanap na lang ako ng iba. Pabagsak na sabi ni Lucas. Isang masamang tingin lang ang pinukol niya dito at mabilis tumalikod sabay hila sa kamay ng kanyang kaibigan. Nakakainis talagang bakulaw na yun. Bakit ba kasi ang sungit nito sa kanya? Hindi ba talaga ito marunong makipag-usap ng maayos? Pagmamaktol niya. Mars, ba't nakasimangot ka dyan? Maaga pa naman kaya chill lang. Nakangiting wika ni Faye. Hay nako, kainis talagang lalaking yun. Mars, ang gwapo talaga ni Lucas, no? Pag-iiba nito ng usapan na makapasok na sila ng bangko. Ngunit wala doon ang focus niya sa sinasabi ng kanyang kaibigan.
Bigla kasing nahagip ng kanyang paningin mula sa salamin ng pinto, si Amir, at kasama nito yung babaeng nakaulayo niya ng isang araw at masayang masaya ang mga ito habang papunta sa nakaparadang puting kotse. Mars, sino ba yung tiniting... Ang walang hiya mo palang boyfriend yan. Ang kapal na mukha, sarap sa bunutan yung babae, Mars. Anong gusto mo, ha? Simulan ko na ngayon? Galit na wika ng kanyang kaibigan. Huwag mong gagawin yan, Mars. Hayaan na natin sila. Wika niya habang pilit pinipigilan ang mga luhang nagbabadya. Pagkatapos, dumiretso na siya sa kanyang desk. Mare, okay ka lang ba? Tanong ni Faye. Tinanguan lang niya ito at sinimulang buksan ang computer. Bigla siyang napaisip. Ano kaya kung tanggapin niya na ang alok ni Lucas sa kanya? Nais niyang makaganti kay Amir. Nais niyang ipamukha rito na kaya niyang humanap ng iba kahit ang totoo laman, binayaran lamang siya. Gagamitin niya ang kasunduan para makapasok sa mundo ng mga mayayaman. Papakita niya rito na hindi ito kawalan sa kanya dahil mas makakahanap pa siya ng mas gwapo at mayamang lalaki. Napabuntong hininga siya sa ideyang yon. Wala naman sa bokabularyo niya ang manggamit na ibang tao para makaganti. Pero gagamitin din naman siya ni Lucas para sa sarili nitong pakinabang kapalit ng malaking halaga. Kaya anong kaibahan nun? Buo na ang kanyang desisyon na tanggapin ang inalok ni Lucas sa kanya. Bahala na kung ano magiging kahinatnan. Total naman gagawin lang niya ang nasa kontrata. Hindi kasamang kanyang puso doon, kundi magiging praktikal lang siya. Nang dumating na ang lunch break, magkasama silang lumabas ni Faye para kumain sa karinderya na malapit lang sa bangko na kanilang pinapasukan. Sinabi niya sa kanyang kaibigan ang tungkol sa nabuo niyang desisyon. That's good, Mars. At malay mo, baka si Lucas talaga ang nakalaan para sa'yo. Nakangiting wika nito habang sumusubo ito ng pagkain. Pinandilatan lang niya ito ng mata dahil wala naman sa isip niyang ganong mga bagay. At kung mangyayari yan, Mars, ikaw na yata ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Maaari ka nang di magtrabaho niyan dahil super yaman yan si Lucas Mondragon. Dagdag pang sabi ni Faye. At kahit punong-puno ang bibig nito ng kanin, patuloy pa rin to sa pagdadaldal. Hoy Mars, kung ano-ano na lang ang mga iniisip mo ha. Tapusin na lang muna natin ang pagkain saka tayo mag-usap. Ang daldal mo, grabe. Naiiritang tugon niya. Pagkatapos silang kumain, bumalik sila ng bangko. Nagpunta muna siya sa ladies room para mag-retouch saglit ng makeup niya. Hindi naman heavy ang nilagay niyang makeup kasi hindi siya nasasanay ng ganun. Kung maaari nga lang, hindi na lang siya maglalagay pa ng lipstick. Pero hindi naman maaari dahil humarap sila sa mga customers at part sa kanilang orientation na magiging maayos silang tingnan. Naalala niyang tawagan si Lucas at sabihin dito na gusto siyang makipag-usap ng personal. Kinuha niya ang calling card ng lalaki at nagsimulang mag-dial. Hello, sagot na isang lalaking may baritonong boses. Natitiyak niyang si Lucas yon pero may konting kaibahan ang boses nito sa telepono. Hello, Mr. Lucas, si Princess to. Pwede ba kitang makausap ng personal mamaya? Miss Princess, mahalaga ang bawat oras ko. Kaya't siguraduhin mong importante ang sasabihin mo sa akin. Pabagsak na tugon nito. Sa isip niya napakayabang talaga ng mukhong na to. Walang modo.